Kapatid, na sa taong to ay mayroong mas malaking gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen! Sa ating church, mga kapatid. And we need to attempt great things from God. Diba, wala nang tayong gagawin kundi ibuhos lang eh. Diba, ang lahat ng ating oras panahon sa Panginoon at makita natin ang lahat ng mga bagay na yan ay idadagdag na lang ng ating Panginoon. Amen! Praise God. So, this year, we need to go extra mile. Diba, tayo po ay patuloy na gumawa pa. Gumawa pa sa ubasan ng ating Panginoon. Tayo po ay mas lalong lumalim pa sa paglilingkod sa Kanya at doon sa ating pagkipag-ugnayan sa Kanya. Diba? At expect, enlarge the place of your tent. Tila sa ating sarili hindi natin kaya, kundi pero magagawa po natin to dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. At pangalawa, kung tayo po ay kikilos at magkakaisa, makikita po natin ang paglago, mga kapatid. Amen. Amen. Kaya this morning, mga kapatid, ito po yung ating mensahe. You are part of You need to discover your place in God's family. Malaman mo, discover mo ang part mo dito sa pagtawag sa iyo ng Panginoon. Amen? So you are part of God's family. Ikaw ay bahagi sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, at mayroon kang ginagampanan dito. Diba, lahat ng bahagi sa body of Christ, sa family of God, sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya David, ang kinin po natin, mga kapatid, na ikaw ay bahagi dito. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, Ephesians chapter 2 verse 19, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Praise God. Ngayon, mga kapatid, na sa Tagalog sabi, sa mga tuwing hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na mga hinirang ng Diyos at kabilang sa bayan. So kabilang na tayo, you are belong to the family of God. Ngayon, tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay kabilang na sa kanyang kaharian at sa kanyang pamilya. Na dati, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Diba? Malayo tayo. At hindi tayo kasama sa mga pangako niya. Amen? So, makita po natin, tinuring tayo na isang dayuhan at ikaw ay isang, kumbaga sa isang bayan, estranghero ka lang eh. Diba sa isang bayan, mga kapatid, kapag ikaw ay tinawag na foreigner o ikaw ay isang manlalakbay lang sa lugar na yon, hindi ka belong sa isang bansa na yun eh. Hindi ka kabilang doon sa mga benepisyo ng bansang yon. Di ba, parang ikaw ay parang sa tingin na parang ikaw ay ano lang eh, di ba? Kung ba alien ka lang eh. Di ba, tingnan mo yung katabi mo kapag alien. Yun din, mga kapatid, sa pamilyang Diyos, mga kapatid, ang bansang Israel ang pinili ng Diyos. Siya po ang hinirang kapag tagapagmana ng kanyang kaharian. Tayo po ay hindi kabilang doon. Amen. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo ay kabilang na doon sa kanyang mga hinirang. Kabilang niya sa kanyang pinili, mga kapatid. Praise God. Kaya sa ibang version, you are members of God's very own family and you belong in God's household with every other Christian. Praise God. Kaya nga, ngayon, mga kapatid, na ibinigay mo na ang buhay mo kay Kristo, diba, ngayon ay kabilang ka na eh. Diba, doon sa kanyang mga anak. Diba, sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino man sa kanyang tumanggap ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen. Ngayon na ikaw ay anak ng Diyos,
nasa iyo ang biyaya at pabor ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ito na yung kalagayan natin ngayon, mga kapatid. At ang gining po natin, mga kapatid, tayo ay kabilang na sa kanyang pamilya. Amen. Praise God. So what the Bible says about the church, kaya ang church, mga kapatid, ay hindi lang, di ba, pag inisip natin church, ito yung bahay-sambahan eh. Di ba, ito yung gusali. So, ibig sabihin ng church, mga kapatid, ito yung the hold out ones dun sa mga hinigang, mga tinawag. Kaya nga tayo po, mga kapatid, yung mga, tayo po yung, di ba, tayo po yung ang iglesia ng Diyos eh. Amen. Amen? So, balikan po natin, mga kapatid, upang maunawaan natin, ito yung pinag-aaral natin sa mga Sunday school eh. You are belong to God's household. The church is a family. Kaya nga hindi lang tayo po ay pumupunta sa bahay-sambahan at dapat na-feel mo, mga kapatid, na ang isang iglesia, mga kapatid, ay parang isang pamilya. Amen. Diba? Diba, ang pamilya ay pinupuno ng diba, may mga mag-asawa at ang kanyang mga anak. At sila ay isang pamilya, mga kapatid, na matatawag. So it says God's household. It doesn't say that church is like a family. It says that church is a family. Amen. It's a spiritual family. Kaya nga dito sa church, mga kapatid, unlike sa ibang mga nadala niya ng mga simbahan, di ba, pupunta ka lang sa church, amen, magsisimba ka, and tapos doon, uwian na, parang niya. Pero dito, mga kapatid, ay mapipil natin, mga kapatid, na you are belong now sa pamilya ng Diyos. Kaya nga, from the start ay, ang approach natin dito, mga kapatid, ay relational eh. Lahat ay nakilala natin ng lubusan, lahat ay di ba nakilala, di ka guys iba na, kaya nga sa isang church, mga kapatid, di ba, pang na maliit pa lang din simula. Ito yung yung kagandahan eh. Unlike na bilang, kaya ito yung purpose ng Diyos eh. Bakit hindi kaagad malaki? Di ba, sa isang church na ito, dito ay nakakilala ng bawat isa eh. Di ba? So, mapipil natin, mga kapatid, na ikaw ay kasama, kabilang sa family of God. Amen? So, ini-expect ng Panginoon, so God expects expect me to be a member of the family. Kaya nga nung ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay kabilang na sa pamilya ng ating Panginoon. Amen? Sa kagaya dito, kabilang ka na sa JNCF family. Amen? At mayroon kang so you are a member of God's very own family. That says God's will is God's will, not an optional. Hindi optional na pwede naman na ako ay Kristiyano na pwede na lang sa bahay na lang ako manonood lang ako ng di ba, ng live o ng marami na ngayon eh. Babasa ka niya man ng Bible. Pero in-expect ng Panginoon na tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Amen? So tayo, mga kapatid, ay mapabilang sa family of God. Kaya nga tinutukoy dito na church, mga kapatid, ay una, ito yung universal church eh. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay member, bahagi na ng universal church, pangkalahatan. Kaya pag sinabi na ito ay para sa mga Kristiyano, sa mga believers, ikaw yun eh, kasama ka doon eh. Amen. At kung ikaw ay tinawag sa universal church, dapat mayroon kang kinabibilangan na local church. Amen. Bawa dito, hindi kagaya dati na linggo sa tondo ko. Sa sunod mas kaya po ko. Saan ka na doon?
So, dapat, di ba ang isang family, mayroong inuwi yan eh. Di ba, hindi naman pwede na sa isang araw, dito ka sa kabilang bahay. Isang araw, doon ka naman. Mayroon ka talagang permanent na tinitiran. Kahit saan ka pa pang pumunta, doon ka pa inuwi. So, ito po yung church, mga kapatid. Ito yung local church. Kaya nga ikaw ay napabilang dito sa Jesus Never Change Fellowship Church, JNC Family. At alam ko, hindi aksidente na ikaw ay narito. Amen? At ikaw ay kabilang na sa hinirang ng Diyos. Amen? Kaya naalala na yung mga nung nagsimula po ang church, ilang family lang kami dito. Family na nila Minister Chris, sila Mr. Josie. So kami lang yung nag-start dito, mga kapatid, hanggang sa mula dito, sila Maymoy, mga Brother Ewing. So dito, mga kapatid, ay dito sila tinawag eh. At nagsimula, mga kapatid, mga youth, maraming mga kabataan. At everyday, mga kapatid, every service ay meron kaming hindi lang gawain eh. Kumbaga, nandun yung fellowship, nandun yung every pagdalas ng gawain, may kainan. So, doon nagmumula yung fellowship eh. Kaya simula mga kapatid, ang approach namin ay relational eh. Diba, mapipil namin na kinilan ang bawat sa, kaya kung may mga problema ng isa, problema ng lahat, nandun yung pagtutulungan, nandun yung pagpapalakasan, kung mayroong mga problema ang isa, kasama ang isa eh. So ito po yung isang family. Diba sa isang family ay nandun yung pag-ibigan, nandun yung pagsusuporta sa bawat isa. Diba, ramdam ng isa kung isa ay may sakit, may nangihina. Kaya nga dito po napakahalaga ng isang church na mayroon kang kinabibilangan. Diba, mayroon kang at ang tungkulin po namin bilang pastor na pangalagaan ang mga tupa. Simula na aralan ng salita ng Diyos at patuloy na palakasin. So, kaya nga mga kapatid na dapat ay mapil mo ngayon na ikaw ay bilong na sa isang iglesia, sa isang church. Diba? At napakalaga na regular ka lang umaattend, diba? Kasi yung mga nakita natin, yung mga sa simula ay lagi nang dumadalo. Sila po ay lumago na sa Panginoon. Amen. Mga ilang yung mga youth natin mga kapatid na ngayon ay naging professional na. So, habang tayo po ay tumatagal sa Panginoon, tayo po mga kapatid ay nagmamature as a Christian. Amen? Kaya ngayon mga kapatid ay, ito na yung tatak mo eh, as a Christian. Diba sa isang family, maski lumayo man yan, kabilang ka sa isang family. Amen? Kaya nga dito mga kapatid ay, wala nang iwanan. Diba? Diba? Kahit saan ka pumunta, amen, ay bahagi ka ng iglesia nito mga kapatid. Kumbaga sa isang basketball team, diba, may mga paliga. Gusto mong maglaro eh. Pero hindi ka makapaglaro pag mag-isa ka lang. Kailangan sasali ka sa team. Amen. Para makabilang ka. So, ganito din po mga kapatid. Tayo po ay nilagay sa isang local church. At dito tayo lalago. Dito tayo ay magpapalakas mga kapatid. Praise God. Kaya nga sa... Remember, mga kapatid, yung as a Christian, without the church family is an orphan. You belong in God's household with every other member of the church. So ikaw ay kabilang, may kinabibilangan ka eh. So ang isang Kristiyano, mga kapatid, na walang kinabibilangan, kagaya daw na isang orphan eh. Parang isang orphan, parang ampun lang eh, parang ulila, wala kang pamilya eh. Amen? So mayroon kang kinabibilangan mga kapatid. The Bible says if you're Christian, it means you are part of the body of Christ. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, aaminin mo, lahat na ito ay
kabilang ka sa body of Christ natin. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Mayroon kang pinabibilangan mga kapatid. Praise God. So sa isang church, napaka-importante ng fellowship. Yung ginagawa natin to ay isang fellowship. Diba, pag sinabing fellowship ay nagkaroon ng kwentuhan, fellowship na, nagkaroon ng kainan. Pero iba to, ito po ay ibang iba ang fellowship na ito mga kapatid. So the Bible says the church is a fellowship. Ang ginagawa po natin ay tayo po ay nagkakaroon ng isang fellowship. Sabi sa kagaya ng mga unang iglesia sa Acts chapter 2 verse 42, they continued studying, learning the teaching of the apostles and joined in the fellowship. Kaya ito po yung design mga kapatid na pagiging sa Kristiyano mga kapatid ay kailangan po natin ng fellowship. Amen. So sa fellowship, dito ka lalakas at lalago. Diba? Ano ba yung fellowship? Kaya ang church na ito mga kapatid ay dinawag na Jesus Never Changed Fellowship. Ito ay isang samahan ng mga mananampalataya. The best definition is two fellows on the same ship. Diba? Ang dalawang tao na mayroong isang layunin na nasa isang bangka. Diba? Ibig sabihin, mayroon silang isang direction na pupuntahan. You're headed in the same direction, so you get to know each other and you associate because you're going in the same direction. Amen. That's what a fellowship is. Fellowship is when you get to know other people because you're headed in the same direction. So tayo po ay mayroong isang layunin lang. Tayo po ay nananampalataya sa iisang Diyos at nagnanais na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen? So mayroon tayo isang layunin, kaya tayo po ay nagpapatuloy. Amen? Sa isang layunin. So hindi po ang iglesia, ang church ay naging business, o parang barkadahan lang, kundi ito'y isang pagtitipon, di ba, na nandun yung pagkakaisa. So, mayroong harmony. So, as Christian, we're all headed to heaven. Di ba? Ito yung ito yung ang maganda dito mga kapatid, bilang sa Kristiyano, tinanggap na natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Amen? At tayo po ay hindi naglilingkod para maligtas, kundi naglilingkod dahil tayo po ay ligtas na eh. Amen? At patuloy mga kapatid na nais natin makapaglingkod sa ating Panginoon. So we're headed in the same direction. So the Bible says we're to have fellowship with each other. Ito yung fellowship. Because the Bible says the church is a fellowship. A top priority in the fellowship is harmony and unity. Diba? Ang keyword ng mga kapatid ay mayroon tayong harmony. May pagkakaisa. Amen. Kaya nga ang mga mananampalataya mga kapatid ay mayroong pagkakaisa. Amen. Tayo po ay nagkakaisa sa pananampalataya sa isang layunin. Praise God. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Amen. Tayo po ay nasa isang direction. Praise God. Hindi natin ibig na isang sa atin ay isang araw ay mapahamak eh. Diba? So, sama-sama po tayo. Kaya kung may mga nanghina ay palakasin natin. May mga naliligaw na landas, atakin po natin mga kapatid. Praise God. Kaya nga ang mga Kristiyano mga kapatid ay nagtitiwanag eh. Kapag nakita mga kapatid ang kabutihan ng Diyos sa bawat sa atin, naluluwalhati ang Diyos. Amen? Pero pag yung mga Kristiyano na binibigyan ng kahihiyan ang Diyos, amen, napapaya ang Diyos eh. At ang kahihiyan ng isa ay kahihiyan ng lahat eh. Amen? So, hindi naman ini-expect mga kapatid ng mga Kristiyano na perfect na. Kristiyano perfect na yan eh. Pero ang
Ine-expect mga kapatid ng nakatingin tayo po ay ilong sanlibutan eh. Kaya minsan nagtatanong, Kristiyano ba yan? Bakit ganyan pa? Di ba? So, tayo po dapat maging ilaw mga kapatid. Amen? As a Christian, meron tayong isang layunin. So, dapat ang bawat sa pangmatid ay dapat lumalago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, sabi mga kapatid sa Philippians chapter 1 verse 3 to 5, I thank my God upon every remembrance of you. Always every prayer of mine for you all making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. Kagaya ni Apostle Paul mga kapatid, siya nagpapasalamat doon sa mga tinawag ng Diyos na mula umpisa ay sila ay nandun hanggang sa ngayon ay sila po ay nagpapatuloy. Amen? Kaya from first anniversary hanggang sa 15 hanggang sa mga sunod pa mga kapatid, ine-expect po natin na dapat kasama ka doon. Amen? Kasama ka sa victory, kasama ka sa paglago. Ang tagumpay ng church mga kapatid ay hindi lang sa isang tao, kundi lahat tayo ay gumawa eh. Di ba? At meron tayong ginagampanan. Kaya nga yung word na fellowship, sa Greek is koinonia. Koinonia, its origin in the Greek word is koinonos, which means partner, sharer, and companion. Amen. Kaya ngayon mga kapatid, ikaw ay partner ng ating Panginoon. Amen. Sharer and companion mga kapatid. Praise God. Kaya nga dito sa church mga kapatid, fellowship, you see, it's not just being together, it's doing together. Tayo po ay magkakaisa mga kapatid para gumawa sa ating Panginoon. Biblical fellowship is rooted in, and must result in relationship. Fellowship is being part in the family of God. It's partnering with God. Kaya mga kapatid, ang fellowship is partnering with God. So ikaw ay dapat kahambahagi ka at ikaw ay partner ng Panginoon sa paglago sa isang iglesia. So meron po tayong bahagi mga kapatid. Amen. Kaya sa isang church, hindi lang sa ikaw ay dumadalo, habang tumatagal ay makita mo yung part mo sa body of Christ. Amen. Isang araw ikaw ay gagamitin din ng Panginoon. Praise God. Kaya nga dito mga kapatid ay tayo po ay members ng household of God at meron tayong ginagampanan. Amen. Now therefore you are no longer strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Praise God. Kaya kapatid, ang kinig po natin, ikaw ay bahagi ng family of God. Amen. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Amen. Kaya nga kung ang bawat sa ay nagpapalakasan, ang bawat sa ay patuloy na gumagawa. Praise God. So meron po tayong vision, meron po tayong nais gawin pa na lumawak ang gawain ng Panginoon, pero hindi po magagawa po ng isa lang. Amen? Hindi lang magagawa ng pastors, ng mga leaders ng church, kundi ang bawat sa mga kapatid ay mayroong ginagampanan, may bahagi dito. Praise God. Kaya sa body of Christ, di ba, sa katawan natin, mayroong mga kamay, may mga paa, may mga mata, may mga bibig. Alam ba, gustong kumain ng katawan nito, nandun yung pagkain. Hindi siya makakapunta yung kundi gagamitin yung kanyang mga paa para puntahan yung pagkain. At pag nandun na siya, nandun yung mga mata para tingnan. Diba na at yung mga kamay para kunin at siya ay kumain. So ganun din po mga kapatid sa body of Christ, ikaw ay bahagi dito. Amen. Meron kang bahaging ginagampanan dito. Kumbaga sa
Sa isang katawan mga kapatid ay, amen, tayo po ay mahalaga eh. Amen, bawat sa ay mahalaga. Kaya minsan ay sa isang katawan nagreklamo si Long dahil ang suot-suot niya na salamin medyo mabigat eh. Sabi, ano ba naman to si Mata? Ang bigat ng salamin. Ako ang laging kawawa. Sabi, tanggalin mo na nga yan. Lagi siyang kawawa eh. So, ang nangyari mga kapatid ay tinanggal niya yung mata, yung salamin. Amen. Dahil sa malabo mga kapatid ang paningin niya, nadapa. Amen. Una yung ilong. Sumabog yung ilong. Kaya sabi niya, hindi pala maganda yung nalaman natin yung salamin. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, mahalaga po ang bawat isa eh. Amen. Amen. Na kailangan po natin. Kaya dito po mga kapatid ay meron tayong goal sa taong ito na tayo po ay magtulungan muli. Amen. Gawin natin ang bawat part natin. Praise God. Kumbaga sa kamay na ito mga kapatid, ang lahat ay mahalaga. Diba? Sabi ni Hindalaki, ako ang pinakamahalaga dahil ako ang nataga-approve eh. Diba? Pag hindi sinabi, approve yan. Wala, hindi ka approve. Sabi hindi. Sabi ni Hinduturo, ako ang magaling dahil ako ang taga-turo eh. Diba? Yan ang maganda. Diba? Sabi naman yung salita, kayo ang mali lahat. Ako ang taga-pagtanggol nyo eh. Ako yung taga... Ang sabi ni Salman ni Palasinsingan, ako yata ang pinakahabag mahalaga, di ba? Ako may suot ng singsing. So sabi ng pinakamaliit, yan, walang kwenta yung maliit na yan, wala namang views eh. So ang nangyari mga kapatid, ano kaya, pinutol yung maliit nung tinignan, di ba? Ang pangit naman ng sagwa, di ba? Imagine, putol yung isa eh. Diba? Kaya nga tayo mga kapatid ay mahalaga lahat eh. Huwag natin yung kasabihin na wala namang kwenta yan, hindi mahalaga eh. Ano ba, si Brother Peter, taga-upo lang yan. Meron din sharp part mga kapatid eh. So lahat tayo po ay mayroong bahagi sa Iglesia ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya nga kapatid, sa ating panahon, lalo sa taong ito mga kapatid, ang kinin po natin ang magandang plano ng Diyos. Tayo po ay muling magkaisa. Amen. Magtulungan. Gawin po natin yung part natin mga kapatid. At makita po natin kung paano ang Diyos ang kumilos mga kapatid. Amen. Praise God. At meron tayong part mga kapatid. Maraming kaluluwa pa na nangangailangan doon lang mismo sa iyong tahanan. Maraming mga mahal sa buhay na hindi paligtas. So ikaw ang gagamitin ko. Di ba? Na hindi mo nang gugustuhin na ikaw lang maligtas sa pamilya mo, sa iyong mga kaibigan. So abutin po natin sila mga kapatid. Praise God. Kaya ngayon mga kapatid ay mayroon tayong as a member of the household of church, bilang kabahagi mga kapatid sa pamilya ng Diyos. Amen. Alam ko na tayo pong lahat ay gagamitin. Lahat tayo ay mahalaga. Amen. At sama-sama po tayo na nalalago. Amen. Sa tulong ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya after this mga kapatid ay magkakaroon application, magkakaroon po tayo ng pag-meeting. Amen. Bilang bahagi ng family of God, ano ang party ko? Ano ang magagawa ko, Lord? Diba? So magkaroon po tayo ng desire na tanungin sa ating Panginoon, Lord, ano yung magagawa ko? Diba? Alam ko na bawat sa atin ay mayroong binigyan ng talino ng Panginoon, binigyan ng talento upang ito ay magamit para sa kanyang kaharian. Amen? Praise God. Kaya ang kinig po natin sa iyong sarili, huwag mong maliitin sa sarili mo, bahagi ka ng family of God. Isa ka sa gagamitin ng Diyos. Amen. At isang araw, tayo pong lahat ay haharap sa Panginoon. Sabihin niya, well done, your good and faithful servant. Diba? Nagawa po natin ang nais na gawin ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo mga kapatid at
Praise God. Salamat tayo sa Panginoon. Isa ka sa tinawag. Ikaw, isa ka sa hinilang. Amen. Now therefore you are no longer strangers and foreigners. Hindi ka na dayuhan, kundi ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen? At kabilang ka doon sa mga hinirang and members of God's family. Kung ikaw mga kapatid ay member na kabilang sa pamilya ng Diyos, ano pa yung pag-aalala mo? Amen? Na ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Diba? Kailanman ay hindi niya pinabayaan ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak. Praise God. Kabilang ka doon sa mga pangako ng Diyos. Amen. Naangkinin natin mga kapatid. Praise God. Ang pabor, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo na. Amen. Kaya ito ay aangkinin lang natin. Praise God. So sa mga ito mga kapatid ay tayo po ay magpugi sa ating Panginoon. Hallelujah. Hayaan po natin na sa araw na ito, naibigay po natin ang ating best sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa araw na ito, Lord, sa iyong dakilang presensya. Kami ay hinirang mo, Panginoon, bagamat kami ay hindi karapat-dapat. Kami ay napabilang sa iyong pamilya, Panginoon, at kasama doon sa iyong pangako. God, hallelujah. Maraming pong salamat sa lahat ng ito, Lord, sa biyaya mo na tinanggap ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Sa mga oras nito, mayroon mga problema, kabigatan. O God, alam namin bilang yung anak, Panginoon, kailanman ay hindi mo iniwan, Lord, ang bawat sa Panginoon. At mayroon ka magandang plano, Panginoon. Hallelujah. Hinagin na po namin, Lord, ang iyong malayang pagkilos. Lord, ang mga biyaya, ang pabor, Lord, na